Pakinggan natin. Pero habang pinapakinggan natin etong balitang ito, be very observant. May mapupuna kayo dito. Obserbahan nyo lang. Panuorin nyo mabuti. Maring itinanggi ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap siya ng 2 milyong dolyar mula kay dating Congressman Zaldico para sa investigasyon ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagugat ng aligasyon sa press conference ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines. Ayon sa affidavit ng mga Marines na inilahad ng abogado nilang si Attorney Levito Maligod, tumayo sila bilang mga executive assistant noon ni dating Congressman Zaldico. Inutusan naman silang magpalit ng 2 maletang may tig 56 million pesos na katumbas ng $2 million. Inihatid daw nila ang milyon-milyong pera kay Trillanes para gastusan ng ICC investigation. Si Trillanes din nila ang sumagot sa hotel accommodation, pagkain at sasakyan ng ICC investigators nang dumating. May napupuna na kayo. May napuna kayo. Ilagay nyo sa comment section ano napuna nyo. Pakinggan po natin. Naku. Ang mga ito sa bansa noong December 2023. Bukod dito, inilahad din sa press con ang pagde-deliver umano nila ng mali-maletang pera na aabot sa 805 billion pesos sa mga politiko. Kabilang na umano sila Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hinatid pa raw nila ito sa bahay ng Pangulo sa Forbes Park at maging sa Ilocos Norte. Dati nang pinabulaanan ng Malacanang ang mga aligasyong ganito. Magsasampa naman si Trillanes ng cyber libel cases laban kina Baligod at sa mga ex-marines sa pagpapakalat umano ng maling impormasyon. Ayon pa sa dating senador, gusto lang nilang siraan ang nangyayaring pagdinig ng ICC laban kay Duterte. Yan ay meant to discredit the ICC in light of the ongoing confirmation of charges hearing. May napansin na kayo. Napansin nyo na. Hindi nyo napansin. Ako ito ay aking opinion lang. Kasi gusto kong ibalita ito. At naghahanap talaga ako ng news patungkol dito sa 18K. Etong 18 ex-Marines. Wala talaga akong nakita. As of the taping o as of the recording of this video, of this vlog, wala akong makita. Tiningnan ko yung live, tiningnan ko yung meron mang ilan-ilan yung ibang media. Okay, kilala nyo naman sino yung mga nagbabalita na media. Pero yung ibang malalaki, wala akong nakita. Hindi ko alam kung ako ba ay mahina mag-research. Pero kasi, sa tagal ko nang nagbablog, pag may malaking balita, kalat yan. Halos, naibalita na nila, binabalita pa ulit, paulit-ulit. Minsan nga, 5 times yung isang balita. Pero yung ganito kalaking balita, biglang wala. Napansin nyo ba? Nag-report lang hindi pinakinggan yung salita nitong Marines. Tapos pagdating kay Trillanes, pinagsalita. Tapos, etong paratang nila kay Bongbong, sinagot na rin nila. In behalf of Bongbong na itinanggi ito ng Malacanang. Ang punto ko lang, ang hirap na nga humanap ng balita itong sa 18K. Tapos may nagbalita, hindi nyo pa pinagsalita. Hinayaan nyo na lang sanang madinig din. Dati naman nilang ginagawa. Baka nga nag-aantay muna. Hindi natin alam. Baka bukas. O baka mamaya pagka-upload ko nito, baka meron na silang balita. Pero inantay muna nila yung oras eh. Yun ang issue dito, inantay yung oras. Ano binabalita patungkol sa vlogger? Yung ganito kalaki, dapat ito.
Ang pinakamalaking balita ngayon. Kumbaga sa newspaper, anong panahon ko uso pa newspaper, alam ko maraming manunood dito kaedad ko. Front page yung 18K. Ngayon wala silang balita. Parang nagbalita lang ganito kakapiranggot. Parang masama pa ang loob. Si Trillanes pinagsalita. Nadinig mo yung boses ng Marines, hindi. Baka mahinala ako mag-research. Kasi nakita nyo yung timing. Sa lahat ng araw, ngayon nila ilalabas yan. Last year pa yung mga male-maleta na yan. Wala silang na-mention. Then ngayon, kung merong ICC proceedings, biglang may ganyan. Hindi, ang sagutin mo, totoo ba? Di ba? Totoo ba na tumanggap ka ng maleta? Kasi meron silang ebidensya. At hindi magsasalita yung Marines na yun kung wala silang ebidensya. Di ba? Kitang-kita naman. Talagang todo ka sa ICC. At syempre, ibig sabihin, madalas kayo magkasama ni Saldico. So, hindi natin alam. Baka marami silang pictures na magkasama kayo ni Saldico na dinideliver nyo yung pera at kasama yung ICC. Di ba? Sabi ko nga, mastermind lagi mong kasama. Hindi natin alam kung paano patutunayan ito. Pero posible patutunayan ito ng mga ex-Marines. Hindi natin pwede palagpasin yan. So, hindi po tayo madidistract dito. Oo, edi magdemanda ka. Puro ka naman demanda eh. Yung mga dinimanda mo nga, na-dismiss na eh. Mr. Demanda. At hahabulin natin itong mga ito. Okay yan. Sige, habulin mo. Itodo mo paghabol. Idemanda mo pa na magkalabasan ng ebidensya. Oh. Ako, pakiusap ko lang sa inyo, wag nating tantanan ito. Wag nating tantanan. Tulungan natin yung mga Marines kumalat yung balita. Hanggang sasagutin nila bongbong. Oh, baka mamaya sagot naman nila yung baho ng Marines, yung demanda ng Marines. Hindi maganda 'yon. Next po. Ito, pag-usapan naman natin itong patungkol kay FLM o kay Francis Leo Marcos di umano. Marcos daw siya talaga mga Marcos. So, matitindi. Di umano sabi niya Marcos daw siya. Kaya nga Francis Leo Marcos. Pero ang totoo niyang pangalan ay Mangusin. Ito, balita ngayon. Pag-usapan natin. Good mood pang nag-live sa social media ang vlogger na si Norman Mangusin o mas kilala sa alias na Francis Leo Marcos sa isang hotel sa Pasay City. Makalipas ang ilang minuto, pinutakte na siya ng basher sa live chat. Naduwag ka na naman, inayupak ka, makukulo ka na, pastihan. Uy, talaga? Maya-maya, may nag-video call habang nag-aalmusal si Mangusin. Oh, bakit? Ba't sabi mo yung warrant ka ron? Sino may sabi? Pagpapaniwala ka naman doon. Wala naman sinasabi abogado ko eh. Pero ilang saglit pa, tila nagkatotoo na nga ang sinabi Wala doon sinasabi yung abogado. Sisantihin mo na yung abogado. ng tumawag kay Mangusin. Enjoy na sa kanyang salad ang vlogger nang biglang may mga lumapit. Morning, sir. Right. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Marcos? Ito po. Mga operatiba na pala ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang lumapit kay Mangusin. Tayo ay aming Okay, eto, ipapaliwanag ko lang sa inyo. No? Baka kasi sabihin ninyo, nakisawsaw ako. Alam nyo naman, hindi ko sinasawsawan. Marami kasi mga vloggers, okay, nagiging topic na nila, parang yan na nga ang pinaka-content nila, ito si FLM eh. Okay, meron ako nababalitaan na ganun.
pinagkakitaan na si FLM or anyway, naging content talaga to si FLM, to si Mangusin, no? Aresto sa bisa Saglit, ng alisin ko yung alisin ko lang, yan. Hindi ko po to, doon sa matagal nang nanonood sa akin, hindi ko pinag-aaksaya ng panahon na tong si FLM na to. At the same time, hindi ko rin siya ginagamit para magkaroon ng engagement. Kasi hindi ako katulad ng ibang vloggers for the sake ng engagement, isasawsawan ko nang wala namang, since nasa politics tayo, hindi naman connected sa politics. So, para lang kumita, pagpapapansinin ko. Hindi po ako ganun. Alam nyo po yan. Okay? Bakit ngayon? Bakit ngayon tinapik ko? First time ko atang itinapik to si FLM. Kung hindi ako nagkakamali. Wala akong naalala. Pero I'm sure, kung natapik ko man to, baka pangalawa lang to. Hindi ko alam. Bata, una pa lang to sa aking opinion. Sa aking palagay. Kasi, pinag-aksayahan ng panahon itong si Mangusin ng media. Pinag-aksayahan ng panahon ng pulis. Tapos wala kayong balita sa itong ex-Marines. Parang totoo man or hindi, parang it's too much of a coincidence na ginagamit itong si Marcos para pagtakpan yung pagnanakaw ni Marcos. Pambihira mga Marcos, gamitan talaga ng gamitan. Hindi, kasi ganyan lumalabas to eh. Si Ferdinand Marcos, ginamit etong issue. Kita mo anong pinakabalita ngayon sa Pilipinas? Sa media. Sa social media. Si FLM. So yung Marcos, ginamit si Marcos para pagtakpan yung pagnanakaw ni Marcos. Kayong mga Marcos talaga matitindi. Di umano. Diba? Wala sa media. Yung ex-Marines. Ito binabalita. ng RTC Branch 294. Kanina, nakaposas ng prinesenta sa media si Mangusin na nahaharap sa kasong unjust vexation. Ulitin ko Nakaharap ni Mangusin ang nagdemanda sa kanya na kapwa vlogger na si Mark Jason Warnakulahewa o mas kilala bilang Makagago. Ayun. Alam mo, ito si Makagago. Parang nakakagago na tong balita na ito eh. May personal silang away. E di hayaan nyo sila mag-away. Anong kinalaman yan sa hapagkainan? Sa sikmura at tiyan ng mga Pilipino. Eh yan ang balita ninyo. E di kung gusto nila mag-away, di mag-away sila. Kung gusto nila magdemandahan, magdemandahan sila. At kung gusto nila magsuntukan, magsuntukan sila. Can we move on? Punta tayo sa ex-Marines. Kasi yung ex-Marines na dapat pinagtutuunan natin ng pansin, eh yun ay may kinalaman sa ekonomiya. Eh kung magbugbugan to, magdemandaan sila, di, kung may problema sila sa isa't isa, sila na lang. Ang media naman, Mainit ang face-to-face ng dalawa. Buong taon ho yan makukulong. Kasi literal na hindi ko tatantanan yan dahil napakaraming taong tinarantado niyan. Okay lang ako, influencer versus... Hindi, ako sa akin lang hindi ko pinagtatanggol si Marcos, okay? Wala akong pakialam. Kung may kasalanan siya, ikulong nyo. Kung gusto nyo, habang buhay nyo ikulong. Pero kailangan pa ba ng ganyan? Ihaharap sa media, nakaposas. Hindi, ako sa akin ang issue dyan. Paano kung mga vloggers, mga Duterte vloggers naman, iganyan? Iparada ng ganyan. Dahil nagsasalita ng katotohanan laban sa gobyerno. Eh hindi pa naman napapatunayan kung may mali. Pagka
vlogger may mali, ihaharap ng ganyan. Sa akin walang problema. Kung gusto nyo ganyan, diyan kayo masaya, di okay lang. Pero sana pati yung nagnakaw sa ghost projects, kahit hindi pa napapatunayan, kahit hindi pa naisasampa sa korte, kahit wala pang desisyon ng korte, iharap nyo rin sa media ng ganyan. Nakaposas. Ako, sa akin naman, doon lang tayo sa fair. Wala akong pakialam kung talagang loko-loko to si FLM. Ikulong nyo, walang problema. Habang buhay, gusto nyo isilya electrican nyo pa eh. Doon lang tayo sa Huwag tayong double standard. Influencer, pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba? Di ba? Parang hinayaan pa nilang ipagsabungin. Ito naman si Makagago, si-share mo na mo ng ganyan. Sa akin lang kung may mali si FLM, di okay lang. Banatan mo. Pero parang pag ganyan, ikaw may mic, siya wala. Siya nakaposas, ikaw wala. Parang naghamo ka na suntukan, nakaposas yung isa eh. Parang ganun eh. Di ba lumalabas? But anyway, away nyo yan. Kung gusto nyo nga mag-boxing, araw-araw, nasa sa inyo yan. Di ba? Pero sana patas lang, patas. Di ba? Pag naghamon, patas. Norman, di ba? Ayos. Totoong ang baho mo, tingnan sa personal. Ang baho mo, hinayo. Inahayaan lang mag-aanyanan. Ito rin naman kasi si Francis Leo Marcos. Itong Marcos na to. Masyado rin kasing mayabang. Wala akong kinakampihan sa kanila. Parang nabubuhay sa fairy tale world eh. Parang wala sa katotohanan. Mayaman daw siya, bilyonaryo, trilyonaryo. Tingnan nyo naman ang itsura. Pakka. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, pangit ka kasi. Maging si NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan hindi rin nakapagpigil na maglabas ng sama ng loob laban kay Mangusin. Ilang beses daw kasi naging paksa si Calinisan ng mga content ni Mangusin sa social media. Meron siyang pinaparatingan kasi sinasabi niya, letter K daw yung isang taong gobyerno at letter S daw yung isang taong gobyerno. Obviously, ako'y pantutukunan niya. Sige, sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko ngayon. Kaya mo sabihin? Ano pangalan ko? Huwag mo naman kasing binabasto sa mga pulis, FLM. Isa ka pa naman eh. Di ba? Hindi naman kailangan binabastos kung wala namang ginagawa sa yung masama. Ayan tuloy. Ulitin ko yung proseso lang ang tinatanong ko rito. Hindi yung kung dapat ba siyang ikulong o hindi. Yung proseso lang. At the same time, yung balita. Buti pa to nabalita, yung ex-marines hindi. Hanip, no? Pwede mo masabi? Ikinadismaya umano ni Mangusin ang tila kawalan ng katarungan dahil sa tindi ng kahihiyan na kanyang inabot. Iginiit din niya na walang matibay na basihan ang mga akusasyon laban sa kanya. Merong dahilan huyo kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang general. Ang justification lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung inaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Sir mo yan, sir. Baho mo, buti nga sa'yo. Pinabulaanan naman ni Calinisan na pinepersonal niya si Mangusin. Inihahanda na ang ibang kaso laban sa vlogger gaya sa unauthorized use of police uniform, paggamit ng iba't ibang pangalan, passport at mga birth certificate. Dumulog din daw sa CIDG ang ilang OFW na planong kasuhan si Mangusin dahil sa pang-scam. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles. Nako. Yan ang balita nila. Yan ang pinahuli nila. Yung vlogger. Hindi yung ghost project scammer.
Ano ba daw ang dahilan ng pagkakahuli kay FLM? O eto si Mangusin. Sabi dito ng Daily Tribune, vlogger arrested for wearing police uniform. Alam mo, dapat talagang hulihin yung mga nagpapanggap na pulis. Yung mga nagsusuot na pang-pulis at hindi naman pulis. Dapat talaga hulihin. Sangayon ako dyan. Wala tayong problema dyan. Ang issue ko lang din dito, Tore, ilang peking pulis ang pinagsuot mo ng uniforme dyan sa KOJC. Pinaghukay mo dyan. Diba? Ito, pinagsuot. Pinakulong nyo agad. Pinaposas agad. Sabi ko nga, wala tayong problema. Ganyan talaga ang dapat. Kaya lang, kung nagawa kayo, Marcos, Tore, gumalaw ka. Nagpasuot ka rin eh. Kinunsinti mo. Hindi pulis, pinagsuot mo ng pulis. Sira ba ulo mo? Kaya ako'y nagtatanong lang. Hindi ka ba nag-iisip? Wala ka bang kinatandaan, Tore? Sana ganito ka rin kakisig. Bilis-bilisan mo kilos. Ang bihira. Pinagsuot mo ng pulis. Mga bata. May mga minor de edad pa nga tingin ko ron. Tapos pinaghukay mo sa KOJC. Bawal yun ah. Porket malakas ka kay Bongbong Marcos, Tore, pwede. At mahina kay Bongbong Marcos to si FLM. At pantakip sa balita ngayon. Pinahuli. Nako, hindi maganda yan. Ito pa. Isa pa ang pantakip sa balita. Vlogger. Ito. Si Sir Jack, tinuluyan. Oh. Akalain mo yun. Ngongo na nga, ayaw pang pagsalitain. Anak kayo ng teteng. Anak ka ng ina mo, Marcos. So, talagang hindi mo pagsasalitain na. Ito pa. Ex-Marines. Antindi ng pasabog ngayong araw na ito. Ano ang binabalita sa media? Vlogger, si FLM, tsaka si Sir Jack. Pamatay sunog ang mga animal. Ginawa niyong pamatay sunog yung mga vloggers na kontra sa inyo. Ewan ko si FLM kung anong, hindi ko alam kung anong issue niyan sa buhay, puro yabang. But definitely, ito si Sir Jack, kontra to sa inyo. O ano sabi? Exclusive, reklamong cyber libel at unjust publication ihahain ng NBI Cybercrime Division laban sa vlogger na si Jack Argota. Kaugnay ng umano'y pagpapakalat online ng peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Tuluyan ka. Tinanggal yung isang ito si Magno. Siguro kasi hindi ka tinuluyan. O ngayon, tinuluyan. Yan talaga gusto nila. Tuluyan. Si Jack. Si Sir Jack. Alam nyo kung bakit ito. Ito yung aking opinion lang, ha? Bakit tinutuluyan to si Sir Jack? They are giving a warning sa Banateros. They are giving a warning doon sa mga DDS vloggers. Alam naman natin na ito si Sir Jack, ito ang newest member ng Banateros. And aggressively, openly, binabanatan nito si Bongbong Marcos. So ngayon pa lang, sinampulan. Sali-sali ka pa dyan sa Banateros. O, ayan. Kaso. So pinatatahimik siya.
Ang akala naman matatakot ang Banateros. Ang akala naman matatakot ang ibang DDS vloggers. Hindi po. Kitang-kita po na talagang gusto lang tuluyan si Sir Jack. And at the same time, kitang-kita rin po na talagang ginagawang pagmatay na sunog itong balita. So, ganyan ang galawan ngayon ng gobyerno. Ay, nako. Ito pa. Ito, pag-usapan natin si VP Sara, okay? Anong masasabi ni VP Sara yung pagdalaw-dalaw ni Bongbong Marcos kay Lenny? Sige. Good luck. Yan ang matipid na reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa pagkikita kamakailan. Ito si Sara, ringiting tagumpayo. Kasi nakita yung dalawa, si Lenny at si Bongbong. Kabisado na ni Sara si Bongbong. Alam mo kung matalino si Sara noon, before the 2022 election, mas matalino siya ngayon. Definitely mas matalino siya ngayon. Bakit? Nabukas na yung kanyang isip at puso na hindi lahat ng lumalapit mabuti. Mas maraming traidor. Napatunayan niya yan kay Bongbong Marcos. Ngayon, dumalaw. Nagkita. At ang sagot ni BP Sara, good luck. Good luck sa'yo. Bakit? Alam niya, kung magsama man si Marcos at si Lenny, una, talo. Alam naman natin yan eh. Hindi man, si Lenny could be a better candidate on her own. Isama mo dyan si Bongbong. Wala. Walang mapapala si Lenny kay Bongbong. Meron, makinarya. Meron, pera. Pero pagdating sa pangalan, masisira lang lalo si Lenny, sira na nga, lalo kay Bongbong. Pangalawa, alam niya kahit magsama yan, magtatrayduran lang yan. In the future, sila mag-aatakihan din. Kasi kilala nga niya ang kalidad nito si Bongbong Marcos. Pag wala ng gamit, tinatraydor. Ganyan naman yan eh. Di ba si Bongbong Marcos, inubos niya ang 3 taon niya or 6 na taon dahil natalo siya as Vice President kay Lenny at sinasabihan niya na kung ano-anong kasamaan na pandaraya ni si Lenny. Kaya siya natalo. Ito naman si Lenny kung ano-ano ring masasama ang sinabi kay Bongbong. So sa madaling salita, nagkakainan sila ngayon. Nagkakainan sila ng suka. Kinakain nila yung tayo ng bawat isa. Naiintindihan nyo? Kaya ang ganda ng ngiti ni VP Sara dito. Good luck. Sa pagkikita kamakailan ni na Pangulong Bongbong Marcos at ex-VP at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo. Matatandaan ganyan din ang naging reaksyon daw ni PBBM nang malamang tatakbong Pangulo sa 2028 si VP Sara. Good luck. Sagot ngayon dyan ng bise, Bakit them? Bakit you? Bakit them? Good luck. natanong din si VP Sara kung konektado ba ang desisyon niyang tumakbo sa impeachment complaints laban sa kanya. Hindi naman. Kasi last year nandiyan na yung impeachment eh. 'Di ba? Nandiyan na yung impeachment pero hindi pa ako nakapag-desisyon noon. Sa isa namang interview, Saka sa akin, anong issue? Di ba? Kasi ang punto nila dito, kaya daw siya nag-declare na tatakbo siya dahil dun sa impeachment. No, so, tinanggi naman to ni VP Sara. Pero for discussion purposes, kung sinadya nga ni Sara, ano sa inyo? Bakit kayo iyakin? Alam naman natin, ang impeachment is political in nature. Sinisilip ninyo yung confidential funds ni VP Sara na kaliit-liit pero hindi nyo masilip yung confidential funds ni Bongbong Marcos na ang laki-laki, in billions. Nagigets nyo? So, ano ibig sabihin yan?
Ginagawa nyo kasi kaya ninyo. Ginagawa nyo kasi nasa kapangyarihan kayo. Ginagawa nyo kasi kayo ang politically empowered. So in short, this is a political strategy to eliminate Sara. Hindi ito para sa taong bayan. Kasi kung ito ay para sa taong bayan, ang una nyong pinai-impeach si Bongbong Marcos. Ang pangalawa nyong pinai-impeach si Tambaluslos. Yung mga connected sa mga ghost projects. But because you have the numbers, this is political in nature. Ngayon, kung gumalaw man si Sara politically, wala na kayo doon. Hindi ko sinasabing gumalaw nga siya politically. Pero kung gumalaw man siya politically, strategy niya yun eh. Huwag kayong iyakin. Ay nauna nang sinabi ni VP Sara na noong nakaraang taon pa siya nag-recruit ng running mate na di niya muna pinangalanan. Wala rin daw partido na lumalapit sa kanya sa kabila ng pag-anunsyo niya sa kanyang kandidatura. Kaluoy sa Ginoo wala, nag-ino Sara lang gihapon si Sara. Alam Sabi mo, ni VP sa akin, umuugong talaga yung Lenny. Hindi ko alam kung pipiliin ni Sara, pero kasi yung pahiwatig niya parang leaning towards Lenny. Wala naman siyang sinabing directly, pero leaning towards Lenny. Kasi nga nakipagkita sa kanya, sino bang kinita niya, babae, etc. etc. So we really don't know. Pero doon sa examples niya, parang opinion namin, si Lenny. Ngayon, kung si Lenny man, I'm sorry, I disagree. Pero, all-out support ako sa pagtakbo ni VP Sara as president. Pero si Lenny, hindi. Alam nyo naman ang stand ng Banateros eh. Ang Banateros supported Sara, pero hindi si Bongbong. Diba? Alam nyo yan. Hindi po kami yung bumaligtad lang ngayon gusto namin si Bongbong tas tinitira si Bongbong. Hindi. Dati na naming ayaw si Bongbong. So if ever si Lenny nga, we can support Sara but not Lenny. Alam mo kung bakit? Sisirain ni Lenny to si Sara. Yung mga nakapaligid kay Sara, may mga nakapaligid kay Lenny is the same people na pilit na pinapatanggal ni VP Sara sa balat ng Pilipinas dahil silang nagpapahirap sa Pilipinas. Masisira si Sara dyan. Sara, maaga siyang nagsabing tatakbo dahil kahit naman daw wala pa siyang announcement ay inaatake na siya. Kahit ano raw ang gawin niya ay hahabulin talaga siya ng impeachment. Kahapon, bukas, ngayon, ang impeachment ay nandyan. Sinimulan na nila yung pagsira sa pangalan ko. So bakit ko pa ba i-delay yung pagsabi na tatakbo ako kung nakapag-desisyon na ako? Kabilang na nga sa hinaharap ngayon ni VP Sara ay ang 4 na impeachment complaints laban sa kanya. Ni-refer na ito sa House Justice Committee. Pero alam natin naman, malakas si Sara. So sure win na ito. Sana lang wag siya mapatay. Nako po. Ito muna ang pag-usapan natin. Napaka-importante nito. Napakalaking pasabog nitong 18 Marines. So pwede bang tawagin na lang natin silang 18K? Parang ginto, no? Pero alam nyo, ginuntuan ng puso nitong mga Marines na ito. Ha? Alam naman natin, pag kumalabang ka, pag itinuro mo yung magpinsang magnanakaw, sigurado babalikan ka. Kaliwat kanan, sisilipin yan. Pati personal life nyo, kakalkalin. Pati, kung may kaso kayo dati, babalikan. Lahat gagawin. Sabi nga nito mga Marines na ito, tinatakot na sila. Kaya they deserve to be called 18K dahil meron silang ginintuang puso. Hindi po madaling kalabanin. Apakadaming pera nung dalawang magpinsan. So dito po natin simulan, ha? Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Yon. Okay. Ito, napaka-importante nito.
wala tayong aasahan na maglalabas nito. Ginawa nila ang parte nila. Isinugal nila ang buhay nila. Isinugal nila yung baho nila. Isinugal nila yung pamilya nila. Lahat isinugal nila. Pati nakaraan nila, isinugal na nila. Kakalkalin na buhay na itong mga to. Gawin naman natin yung parte natin. Ikalat po natin. I-share nyo. Itong vlog ko, i-share po ninyo. Itong video na ito, i-share ninyo. I-edit ninyo. Lahat gawin ninyo. I-chop-chop ninyo. Basta huwag kayong lalabas doon sa totoong kwento. I-edit nyo siya na maraming makakapanood. Magtulungan po tayo. Kasi alam nyo po, hindi ito binabalita sa media. Anak ng teteng tong mga media. Hindi ko alam kung duwag, mukhang pera, o parehas. Di ba? Ewan ko kung kulang lang ako sa research, nahirapan po ako humanap ng balita. Dati, kaliit na balita. May live sila, may cut version, may short version, lahat ng version meron sila. Ngayon, wala. Nga. Ewan ko, ang hirap eh. Baka lang nakaligtaan ko. Kayo, tingnan nyo nga. Diba? Sabihin niyo sa akin, ilagay niyo dyan sa comment section. Diba talaga bang walang balita? Baka hindi ko lang nakita. Pero yung mga malalaki, walang balita ngayon. Kaya nga ang sabi, nag-uusap-usap muna. Diba? Nako, matindi. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Yan, syempre, bakit? Sila yung magnanakaw yung nasa gobyerno. Kaya nga sabi ko sa inyo, nakakasama ng loob. Itong media. Diba? Kaya, alam mo, ako pasalamat, hindi ako nagbubuhat ng bangko dahil taga-SMNI ako. Pero kita nyo naman, SMNI lumalaban. Baka ma-interview pa namin ito. Etong matapang na maring na to. Abangan ninyo sa SMNI. Hindi naman takot ang SMNI. Ito ring Net 25. At yung iba. Pero yung iba, hindi ko nga alam kung takot eh. O mukhang pera nga. O naniniguro. Siguro at best, kung magpapalusot man sila, humihingi muna ng instruction galing sa Malacanang. Or nag-aantay muna ano ba ang magandang balita. Kasi yung ganito kalaking balita, hindi nila binabalita. Mga buwisit. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant. Teka muna. Salute sa'yo, Orly Gutesa, ha? Lumaban yan. Kaya lang, parang dinala na sa ibang bansa. Ayun ang sabi. Dinala na sa ibang bansa at tinatakot na. No? Pero salute sa'yo. At hindi lang kay Gutesa, sa inyong mga Marines, sa inyong 18K. Yan. Tibay nyo. O security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo. Yun! Gusto nilang magpakasundalo. Yung iba. Asa na kayo? Ha? Yung iba daw, tumanggap pa rin ng pera. Hindi, ako, wala naman tayong pinagbibintangan. Alam naman natin, magigiting to mga pulis natin, sundalo, Air Force, etc., etc., etc. Kailan kayo magsasalita? Hindi, nagtatanong lang. Kailan nyo gagayahin tong 18K? Ano sa tingin ninyo? Kayo mga manunood,
Kailan kaya magsasalita yung mga ibang pulis, ibang sundalo? Ano sa tingin ninyo? Sa ating bayan, Tuloy-tuloy Alam mo, kinikilig ako kanina, pinapanood ko to Matatapang eh. pa rin ang laban sa matinding korupsyon sa gobyerno na halos trilyong pisong pondo ang umano'y napunta sa bulsa ng malalaking tao sa gobyerno. Grabe, trillion. Yung billion, alam nyo ba kung gaano kalaki yon? Billion? Manlaki. Trillion pa. Ganyan sila kaswapang. Napunta lang sa bulsa nila. Kaya haya-hayang buhay ng mga vlogger sa kabila. Haya-hayo mga media doon sa kabila. Mga medyang tahimik. Haya-hayo mga buhay ng mga congressman na tumatanggap ng pera. Comelec na tumatanggap ng pera. At kung sino-sino pang ang dami. Kaya po ang hirap kalaban ng gobyerno ngayon. Namumudmud sila ng pera. Pag ikaw pumalag, babanatan ka pa. Yan ay matapos ang matapang na paglantad sa publiko ng 18 na dating mga sundalong Marines na kasamahan ni Master Sergeant Orly Guteza at nagturo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Zaldico bilang mastermind sa flood control scam. ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. Ang tindi nung balita, no? Ang mastermind ng nakawan, Marcos. Kung nagugutom ka ngayon, dati naman ay hindi, kasalanan ni Marcos. Kung wala kang trabaho ngayon, at dati naman ay meron, kasalanan ni Marcos. Kung sa lugar ninyo ay hindi bumabaha dati at ngayon ay bumabaha na, kasalanan ni Marcos. Kung yung pera mo dati ay maraming nabibili, ngayon ay konti na dahil sa taas ng presyo, kasalanan ni Marcos. Ang mastermind si Marcos. Tapos walang balita. Tapos ang ombudsman tahimik. Tapos ang binabalita, vlogger. Tapos ang hinuhuli, vlogger. Ano ito? Magkakasabwat kayo? Sobrang laki ng balita. Ang isususpindi nyo si Kiko. Ang i-ethics nyo si Kiko. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Yan yung sinasabi natin eh. Imposibleng gagalaw si Tambi nang walang pahintulot ni Marcos. At hindi rin dikta si Tambi rito Hoy! Kayong mga vlogger na malaki ang kinikita nyo kay Tambi na binabanatan nyo lang si Marcos pero si Tambi hindi nyo kayang bayaran, eto sa inyo. Pwe! Huwag nyo kaming lokohin. Bayad din kayo. Imposibleng banat kayo kay Marcos, kay Tambi hindi. Pwe! Pero si Tambi, gusto rin niya magnakaw. Kaya nga nagkuntsabahan. Makakagalaw ba ang Kongreso nang wala ding pahintulot ni Tambi? King Crooks ka eh. Paano? Dahil bakit siya tumanggap ng mali-maletang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito o para saan ito? I hold him responsible because being the chief executive, being the head of the executive branch, he is the chief implementer of laws. Ano na, Claire? Malinis pa rin yung amo mo? Masama ang Marines? Tandaan nyo itong sasabihin ko sa inyo. Hindi nilabas ng media ito.
Tapos, posibleng nagmi-meeting na ang Malacanang. Paano ika-counter to? Pinagagalaw na nila yung intelligence nila. Yung intel nila. Paano kakalkalin ang buhay nitong si Sir at yung kasama niya pa, yung 18 Marines. Tapos, yung unang ibabalitang una ng media. Baka nga, pagpanood nitong video kong ito, meron na rin silang balita. Naghanda muna mga animal. Nagsaliksik muna ng baho. Nagsaliksik muna kung anong ibabato. Tapos saka sila lulutang. Oh, baka maya-maya lang pagka-upload nito, saka magsasalita yung ombudsman. Saka magsasalita yung media. Saka magbabalita. Ano na ibabalita? Baho na nitong 18K. Pustahan? Sinong naniniwala sa akin? Sige, lagay nyo sa comment section, taas ang kamay, naniniwala. Alam na natin yung style eh. Ang 3 taon na nilang ginagawa yan. Pag may balita, tatahimik muna sila tapos aantayin. Tapos may banat na. Bago nagbalita, yung banat nang nauna. Pero yung mastermind ligtas. Handa. Marcos, ang lakas ng protection mo ha. Ang daming nasa payroll. Ayon kay Attorney Levito Baligod, isang anti-corruption advocate, nakapaloob sa affidavit ng mga sundalo ang personal na karanasan sa pagde-deliver ng mali-maletang basura o pera sa bahay ni Pangulong Marcos sa Ilocos Norte, Aguado Street sa Malacanang at bahay nito sa Forbes Park. Mula umano noong September 2022 hanggang sa kalagitnaan ng 2025 ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo ang delivery. Grabe, 3! Minimum ang delivery kada linggo. In 1 week, 3 minimum. Magkano yan? Ilang maleta yan? Ang sabi nga, minsan merong maleta dyan. Hindi kayang buhatin ng 2. 4 ang bumubuhat isang maleta. Sipin nyo, puno ng pera. Wow! At minsan, umaabot pa ng 52 na maleta. Ang sarap ng buhay mo, Bongbong Marcos. Pahirap ka sa Pilipino, animal. So ito po yung bahay ni umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung na-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Okay, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Sa Paway. From Paway to Hawaii ka na naman, Bongbong Marcos. Di ba? Vince Dizon, kaya pala hindi ka makapag-imbestiga dyan sa Ilocos Norte. Diyan din i-deliver ang maleta. Calling Vince Dizon, ano nangyayari sa'yo? Oo. At saka may mga katibayan naman, no? Ibinunyag din sa presscon na umaabot sa 805 billion pesos ang deliveries ng mali-maletang basura o pera mula sa umano'y ninakaw mula sa pera ng bayan. Na i-deliver nila, umaabot ng 805 billion pesos. Wow! 805 billion na i-deliver lang. Diba? Bakit hindi sa opisina? Bakit sa bahay? Bakit walang paper trail? Bakit walang kontrata? Bakit walang pinirmahan? Nung Napoles, tens of millions lang o billions, no? Pero ngayon, trilyones. Ngayon. Tapos tahimik kayo? Dati kaiingay nyo kay Napoles? Magkano lang? Kumulang-kulang halos hindi umabot ng bilyon. Ngayon, trilyon, tahimik kayo, mga animal kayo.
Lahat kayong tahimik ngayon. Asan ang konsensya nyo? Isa rin sa mahalagang bahagi ng affidavit ng mga sundalo ay ang nangyaring operasyon ng International Criminal Court o ICC investigators sa Pilipinas. Anya, bago mag-December 2023, inutusan sila na magpapalit ng pera na nagkakahalaga ng $2 milyong. $200 million panggastos sa ICC. Tapos sasabihin ni Bongbong Marcos, hindi niya papapasukin ng ICC. Hindi sila makikikooperate sa ICC. Traidor ka, Bongbong Marcos. Di umano. Ano yun? Kaya ang lakas mo sa ICC. Akala mo ba makakaligtas ka sa batas ng mundo? Sisingilin ka, Marcos, sa ginagawa mong yan. Kay PRRD, sa taong bayan. Makalusot ka man sa batas ng mundo. Hindi ka makakalusot sa Diyos. Tandaan mo, ang laki nung kinuha mo sa mga Pilipino. Hindi ka makakalusot dyan. We will prove that the conduct of the ICC investigators in the Philippines is unprecedented because they were dined and wined by people who are publicly known to be opponents of the people hosting them. Second, Ngayon, dapat, di ba, yung ICC neutral. Papatira, pa-hotel, pakain. Hindi natin alam kung magkano ang binigay. $200 million ang pinapalit. Diba? Hindi dapat ganun ang ICC. At ang maganda dyan, eto. Anong sabi niya? We will prove it. Meron silang ebidensya. Sabi nga nila, abogado yan eh. Hindi ako magsasalita ng walang ebidensya. Bago lumabas yan, hawak na nila ang ebidensya. Kaya ito yung sinasabi nila, Claire, ebidensya muna. Ito na. May ebidensya. Maraming sinabit na ebidensya. At lalabas pa kung magkakademandahan, maglalabas ng ebidensya. Yun ang maganda. Hindi yung pinulot lang sa kalye o chismisan sa tindahan. Evidence po tayo. to prove that what the United States Department said, that ICC is a very corrupt institution. ICC corrupt, Bongbong Marcos corrupt, nagkasundo ang animal. Is being proven by this personal knowledge included in their affidavit. Plano rin nila na ipadala sa iba't ibang embahada ng mga bansang miyembro ng ICC at maging mismo sa ICC ang kopya ng reklamo pagkatapos na isumite sa Office of the Ombudsman para ipaalam ang ginawa ng mga ICC Katulad yan, alam na ng ICC. Sinabi na rin sa Ombudsman kung anong ginawa ng ICC. Hindi nga ako naniniwalang hindi alam ni Boying yun. Kasi isa sa di umanong nagpakidnap kay PRRD sa ICC si Boying mismo. Bilang ombudsman. Baka mamaya, instead ng imbestigahan si Trillanes, kasi kay Trillanes napunta yung pera siya, di umano ang mamaya discuss natin yan. Baka mamaya ang imbestigahan nito yung 18K. Boying, ha? Alam na alam namin ang galawan. Nakabantay kami. investigators sa Pilipinas. Kinumpirma rin ng mga sundalo na nagdala rin sila ng mali-maletang pera para sa mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakadetalye po dito sa affidavit nila na may dinalang pera para sa mga pumirma. Okay?
sa Townhouse Units 8 and 9, Polo Club, Manila Polo Club Townhouse, Units 8 and 9, Forbes Park. Ilang maleta po yung dinala doon? Naku po. Parang nagbalik-balik yung 3 vans na unang nag-deliver, bumalik pa ulit. Ganon karami ganon karaming maleta ang ibinayad dito sa pumirma ng impeachment ni VP Sara. At hindi lang yun ha. Hindi lang po yung impeachment ni Sara tumanggap dyan. Ito palang Quadcom. Diba? Pati mga vloggers pinag-initan nitong Quadcom. Itong Quadcom pinag-initan si Sara at si PRRD. The hearing, sinabi, may bayad. Ganong katindi. Pagbaba pa lang after the Quadcom meeting, aabutan na ng maleta. So anong gagawin nitong Quadcom? Di dadalasan nila yung hearing. Para alin? Kumita ng kumita. Kada labas, maleta. Pagkatapos, maleta. O di susunod, di araw-arawin mo, gisahin mo, pati vlogger, gisahin mo. Para maraming maleta. Kumikitang kabuhayan itong mga kontraktor, mga animal. O, eto pa, pag-usapan natin. O, eto pa. Hindi ko talaga kayo palulusutin kasi ang hirap makahanap ng mga videos na cut version. O, pero buti na lang meron tayong edited version na nakat na, cut version nitong itong 18K. So pag-usapan natin, hindi ko talaga kayo palulusutin kasi hindi ito binabalita ng media ng mainstream media, yung mga malalaking media. So kailangan magtulong-tulong tayo, ikalat po natin. O eto, Comelec tumanggap din ng maleta. Attorney, Baligod. Baka ma-interview namin, ulitin ko ma-interview namin ito sa SMNI. Abang-abang lang. Tingnan natin Tingnan natin ang availability. Baka kung hindi papatayin, kaya lang baka patayin. Hindi natin alam. But anyway, may God protect you. Pati sa Comelec, nadedeliveran ng mali-malitang pera. Paano pa tayo aasa o maniniwala na ang mga nakaupo ngayon sa pwesto ay tunay na halal ng taong bayan? Nakita mo Comelec, nadedeliveran ng mali-maleta. At alam ito ni Tito Soto. Kaya naman nakakapagtaka, di ba? Ako nagulat talaga ako. Si Bong Revilla natanggal. Siya yung consistent doon. Tapos ang pumasok si Bam Aquino tsaka si Kiko. Sa survey wala naman sila. Di ba? Nakakapagtaka. Garcia! Tingnan mo nga, patunayan mo nga, i-discredit mo nga ito, sumagot ka nga na tumatanggap ang Comelec ng mali-maleta. Dapat neutral kayo. Dapat hindi kayo tumatanggap ng pera. Para sa ang purpose, tumatanggap kayo ng mali-maletang pera. Di ba nakakapagtaka? Biglang lumusot si Kiko. Tsaka si Bam number 2 pa. Hindi lumalabas sa survey. Biglang number 2. Wow, ano to? Lokohan? Para ano? Ako, nakita ko. Anong purpose? Bakit kailangan ipasok si Bam tsaka si Kiko? Para kampihan ng Pinklawan si Bongbong Marcos. Kain suka. Since kinain ng Pinklawan ng suka ni Bongbong Marcos, kailangan kainin din ni Bongbong Marcos yung tae ng Pinklawan. Diretsaan na po tayo. So, pinapanalo. Number 2 pa. Alam nyo kung bakit naging number 2 si Bam? Kahit hindi siya lumalabas sa survey. Alam nyo kung bakit? Kasi nung 2022 election, number 1 si Robin.
Nung 2025, number 1, si Bongo. So, that speaks a lot. Parehas DDS, parehas dikit ni PRRD number 1. Ibig sabihin, it shows the people, mahal ng tao si PRRD at ang Duterte. Kailangan nilang gawing number 2 si Bam para hindi halata. Kasi nga naman, kung number 1 si Bongo, tapos number 1 si Bato, number 2 si Bato, at puro DDS yung nasa top 5, magmumukhang tae talaga si Bongbong. Nagigets ninyo? So, para maniubra, ito nangyari. Tumanggap ng maleta ang COMELEC. Alam daw ito ni Tito Soto. At number 2, si Bam. Wow. Palakpakan naman dyan. Yan ay aking opinion. At marami pong nagsasabi niyan. Maraming. Ilang milyon yung overvotes. Diba? Ang tindi nitong COMELEC. Sabi ko sa inyo, ang daming yumaman eh. Ito pa, isa pang yumaman to. Pag-usapan din natin. O, ito, diinan natin to. Hindi nyo ba napapansin bakit atat si Trillanes sa ICC? Sa kanya pala dumaan yung pera. 200 million. Pang ano, hindi natin alam kung pinambabae nila. Basta pang happy-happy daw. Diba? Pa-hotel, pagkain. Hindi ko alam kung magkano kinulimbat ni Trillanes dyan. Hindi natin alam magkano ang ibinigay, magkano kinulimbat ng ICC. 200 million. Ulitin ko. Dollars. Nagpapalit ng pera. Sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. 2 million dollars. No, $2 million. Sorry. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. Okay. Habang hawak yung $2 million, $2 million, ang ini-interview lang ng ICC, yung mga witnesses ni Trillanes. Alam naman natin si Trillanes, may ano din yan. Ha? Hindi ko alam kung ano nakikita niyan eh. Parang kung sa Pilipinas o sa mundo ba nakatira yan si Trillanes, merong nakikita na hindi nakikita natin eh. But anyway, dapat yan ang ICC balance. May pina-interview si Trillanes. Dapat nag-interview din kayo ng iba. May in-interview ba kayo ng iba? Diba? So paano kayo magiging patas? Una pa lang bias na kayo. 'Di ba? Sino nagpa-hotel sa inyo? Sino nagpakain sa inyo?
yung pera na kay Trillanes. 'Di ba? Oh. Kaya nga sabi, even Amerika at ibang bansa sinasabi kayong ICC, corrupt kayo. Oh, naging kasangkapan pa si Trillanes. Sarap ng buhay mo, Trillanes, no? At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Napansin din po nila na lahat. So si Saldico, na isa sa mastermind, kasama si Trillanes. Alam mo, Saldico, this is the right timing magsalita ka na. Itodo mo na. Kasi napapangalanan ka na talaga, nag-deliver ka sa Ilocos Norte. Diba? Aminin mo. Kasama mo si Trillanes. Isang mastermind at isang Trillanes, magkakasama kausap ang ICC. Aminin mo. Kung gaano kadumi yung ICC at kung gaano kadumi yan si Trillanes, hindi po pwedeng wala kang alam. Saldico, nawala ka na. Kailan ka magsasalita? Ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. No, di ba? Official yan, ICC. Dapat sa opisina, dapat nga nai-interview pa ng media yan eh. Di ba? Alam mo, ang galawang pasikreto, ibig sabihin, illegal. Ang galawang pasikreto, ang ibig sabihin, nakakahiya. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng pagkain nila, lahat ng ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga condominium units ay sinagot ng grupo ni Sunny Trillanes at saka ni Saldico. Nako, sabit ka. Sabit ka, Trillanes. Pero tingnan natin tong next balita kasi may connection po ito. Ha? Sige. Pag-usapan natin, eto namang sagot ni Trillanes tungkol doon sa sinabi na kasabwat siya or sa kanya dinideliver yung pera para itong 2 million para sa ICC. Maraming salamat po doon sa mga nanood ng vlog na ito at sana doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na ito, sana po mag-subscribe kayo po kayo at i-like nyo po. Napaka-importante kahit alam mo yung simpleng i-like nyo itong vlog na ito, itong video na ito. Malaki may tutulong yan sa akin sa algorithm. So sana po i-like nyo. Kita-kita po tayo ulit at pakisuportahan ng aking mga subukan nating bumalik dun sa ating regular scheduling. Maraming salamat po. God bless everyone.